Sa gitna ng patuloy na pag-usbong ng inflation rate, nagmumula ang pangangailangan na masuri ang mga epekto nito sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga mamamayan. Sa aming dokumentaryo na pinamagatang Pag-angat na Ikababagsak, ihahanay namin ng mga totoong kwento ng mga tao na naapektuhan ng pagtaas ng presyo. Kukunin namin ang inyong mga pagnanasa sa pangkalahatang ekonomiya ng bansa at bubuksan namin ang mga aspeto ng kanilang mga buhay na direktang tinatamaan ng inflation rate. Sama-sama nating tuklasin ang mga pag-aaklas, pagtutol at mga solusyon na kinikilala ng mga eksperto at mga individual para sa mas matahimik at maayos na kinabukasan. Tutukuyin din namin ng mga polisiya at hakbang na isinusulong ng pamahalaan upang mapababa ang epekto ng inflation sa mamamayan. Sa malaki at umuunlad na lungsod ng Lipa, masasaksihan ang iba't ibang anyo ng pamumuhay ng mga residente sa araw-araw. Punong-puno ng ingay, matao, gumagalaw ang pagkita, lalong-lalo na dito sa urban area ng lungsod. Ang lungsod ng Lipa, hindi man kalakihan tulad ng ibang lungsod, ay isa sa pinakamalaki at pinakamaunlad na lugar sa Pilipinas. Tinagurian din ito ng mga Lipeño na The Little Manila dahil sa umuunlad na lugar kung saan ay maraming maaring maging kabuhayan at kilala rin ng dahil sa madalas sa traffic na nagaganap sa araw-araw na siyang isa sa suliraning kinaharap ng lugar. Sa mga driver ng mga pampublikong sasakyan, gaya na lamang ng jeep, isang malaking dagok sa kanila ang biglang pagtaas ng inflation rate na umabot sa 8.7%. Sa gitna ng patuloy na pag-usbong na inflation rate, nagmumula ang pangangailangan na masuri ang epekto nito sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga jeep driver. Ang traffic ang may pinakamalaking contributor sa pag-ubos ng gasolina ng isang sasakyan. Upang malaman natin ang saloobin ng mga driver patungkol sa pagtaas ng presyo ng gasolina, makikipagtalakayan tayo sa isa sa mga jeepney drivers. Magkano po ang kinikita nyo sa isang maghapon? Noong wala pa kami mga kalaban at saka mababa ang diesel, ay malaki. Mga 2.5. Ay ngayon, mga nababa na ng mga 1.5. Ganon ang kinikita. Noong nagsisimula pa lang po kayo mag-jeepney driver, magkano po yung 1 litro ng gasolina? 25 pesos lang. Ngayon dumaan ang pandemic, gaano po kataas ang tinaas ng gasolina? Lampas kalahati. Tricycle, kadalasang transportasyon ng karamihan, papa-estudyante man o manggagawa. Tunay na maaasahan sa oras ng pangangailangan. Ngunit, ang kinikita ba ng isang tricycle driver ay sumasapat sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan? Halina tayo magtanong sa ilan upang ating malaman. Nakakailang pasahero po kayo sa loob ng isang araw? Dito po kasi ay may limitasyon yung pag-alis namin kasi madami kaming group, membro. So ngayon, pag madami ang volume ng pasahero, so mabilis-bilis yung alisan namin. Pero pagka naman tulad na ganito, wala nang masyadong estudyante, kita naman yung parada ng tricycle. So mabagal, depende sa sitwasyon ng volume ng pasahero. So may mga araw po na parang hindi po kayo nakakabiyahe? Ang patay na araw lang namin dito pagka kami coding. Coding na po pa. Sumasapat po ba ang kita ninyo sa pang-araw-araw na pangangailangan? Yun kulang. Kasi una, mataas yung boundary. Tapos mataas din ang gasolina. Tapos mataas din ang bilihin. So pagka ganito ang sitwasyon ng pamamasada namin, so yun na nga, pinagkakasya na lang namin kung magkano ang kabuti na kinikita namin. May iba pa po kayong paraan na ginagawa upang sa kabilang banda ay matustusan po, kumbaga mapunan yung pagkukulang? Ang marami kasi dito, para makapuno, kumukuha sa 5-6. Paikot lang, parang gulong. Hindi naman po kayo natatalo kapag naasa po kayo doon po sa 5-6 po? Minsan naman hindi naman kasi yung pangangailangan namin, ibig sabihin nababalansin namin na kung wala ngayon, kukuha kami ng 5-6, so may itatapal namin. Pero pag maganda naman ang biyahe namin, naibabalik naman ulit namin. Ganun lang. May jeep, may tricycle at may multicab na maaaring masakyan.
Madalas ang pamasahe dito ay minimum fare lamang. Ating alamin kung paano nila binabudget ang pamasahe na minimum fare lang. Magkano po ang kinikita niyo sa isang maghapon? Siguro nag-a-average din ng 500 to 600. Paano niya po namamanage ang kinikita lalo at minimum fare lamang po ang binabayad ng mga pasahero? So, kailangan kong medyo mas maaga yung pagbiyahe para medyo mas maganda yung kitain. Tapos, siyempre, kailangan nakabudget yung pera para magkasya kasi within a week, 5 days lang yung talagang biyahe mo. So, kailangan mo talagang ibabudget yung pera para magkasya. Mga kapuso, hindi pa rin po may panibago na naman pong taas presyo sa produktong petrolyo simula po bukas. May mukha ituloy na magpatupad na rin 20 centavos hanggang 60 centavos ang kada litro. Hindi lamang mga jeepney driver ang naapektuhan ng inflation rate. Dahil sa pagtaas ng presyo ng gasolina, ay napipilitang itaas din ang presyo ng pamasahe ng mga pasahero. Mga pasahero na bumabiyahe, mapaaraw man o gabi. Tataas ng piso ang minimum na pasahe sa mga tradisyonal at modern jeepney sa buong. Inaprobahan na ng LTFRB ang pagdagdag ng piso sa pamasahe na nagsimula noong ika-8 ng Oktubre taong kasalukuyan. Mula sa hirap ng pagsakay at sa init ng pagbabiyahe, ay papasanin na rin ng mga pasahero ang bigat ng pagbabayad ng mahal na pamasahe. Ito si Julian, isang estudyante na bumabiyahe sa araw-araw at isa sa mga naapektuhan nitong inflation rate. Magkano ang bayad niyo po sa pamasahe noon? Pag hanggang SM po, ang natatandaan ko po is 35 po. Magkano naman po ang tinaas ng pamasahe nyo ngayon? 15 po, kasi 15 na po yung bayad ko noon. Ngayon, wala po sa amin. Sa pagbiyahe nyo po lagi papuntang school or kahit saan po kayo magpunta, paano po niya naapektuhan ang choice of transportation po? Minsan po ay mahirap kasi pagka wala pong jeep, tas batras ko, minsan po ay ganun din po yung pamasahe, mas mataas pa. Paano po naapektuhan ng inflation rate yung pag-iipon nyo po ng pera? Minsan po hindi na ako makaipon kasi kulang pa sa pamasahe ko. Iba't ibang mga tao at mga kabataan ang pumapasok sa universidad na ito na nakakaranas ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ngayon, alamin natin kung ano ang mga pananaw at hinaing ng mga estudyante sa universidad na ito. Siya si Alaysa Lipat na isang working student na nag-aaral mula sa Batangas State University Lipa Campus, kaya naman alamin natin ang kanyang saloobin sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. So, paano niyo po binabudget yung pera niyo habang nagtatrabaho kayo? Bali, binabudget ko yung pera ko. Siguro magtatabi ako ng for savings ko, then the rest, pwede ko na siyang gawing for wants and for groceries ng mga bili ko. Sa mahal na bilihin, gaano po kahirap mag-budget ng perang sinahod nyo sa inyong trabaho? Mahirap talaga kasi minsan kapag mahal talaga yung kailangan mong bilhin, hindi mo na makakat down ng maayos yung pera mo. And ang mangyayari, parang wala ka nang matitira sa budget mo. Ang ginagawa ko na lang, magbibigay or hahanap ako ng alternatives, magkakanvas ako para yung mahal na bilihin is mas mapamura ko pa if ever na meron akong mahanap na alternative. Sa pamasahe naman, paano nyo po nababudget yung pera nyo? Bale sa pamasahe, ginagamit ko talaga yung student discount since malaking impact siya and makakatulong siya para mas mabawasan man lang kahit pa paano yung pamasahe ng bilang estudyante. Yung sahod nyo po ba kumakasya sa budget nyo sa pagiging estudyante nyo? Kumakasya naman siya kahit pa paano. Nagkakaroon din ako ng ipon, pero ayun nga, since lumaki yung bilihin and lumaki lalo yung pamasahe kahit student, mas nabawasan yung ipon or naging budget mo. Si Rose Mahagway ay isang estudyante na lumuwas mula sa Mansalay, Oriental Mindoro papunta sa lungsod ng Batangas upang magkolehiyo sa Batangas State University Lipa Campus. So, bakit po kayo sa Batangas State University nag-aaral? Libre po kasi. Wala pong tuition.
Ngayon po, ano po yung nasa isip nyo sa tuwing ang mahal ng mga bilihin? Kasi stress na po kasi hindi ko na talaga alam kung paano i-budget yung pera ko na binibigay ng parents. Ayun po, speaking of budget, magkano po yung baon nyo sa araw-araw? Ano po, 150 to 200 minsan. Kasama na yung pang-lunch, pamasahe ko kasi mahal yung pamasahe. Magkano yung pamasahe mo? Depende siya kasi minsan nagtatatlong sakayan ako. So, ang naka-budget na talaga is 100 pesos sa isang araw. Kung ikukumpara mo yung pamumuhay mo sa Mindoro dito, gaano kahirap yung pagbabudget ng pera? Actually, halos same lang kasi para sa mga nataas yung mga bilihin, lalong kahirap mag-budget ng pera. Pero medyo mas mas mahal. Gawa ng bigyan ko masunin mo. Although, mas maganda opportunities dito. Mas mahal naman yung cost of living expenses. Si Kyle Kalangi na isang student leader na isa ring naaapektuhan ng inflation rate. Paano niya binabudget ang pera lalo na kung bigla siyang tinawag ng tungkulin? Bilang student leader po, paano niyo po nababudget yung pera niyo? Bilang isang estudyante pa lamang na hindi pa kumikita mula sa sarili kong pagsisikap at bulsa, malamang umaasa ako sa aking magulang. So, ang binibigay nilang baon sa akin araw-araw is 150. So, in a week, it's 750. Pero lagi naman akong hinahatid. So, bawas gastos na yun. So, binabudget ko ito sa paglalaan ng pera para sa pamasahe pa uwi at isa pa ay para sa aking pangkain sa lunch. So, yun lang yung lagi kong pinagkakagastosan araw-araw para yung matitira kong pera, it's either iipunin ko or sa mga ambagan na kailangan kong bayaran para sa school. So, as a student leader naman, hindi maiiwasan na bigla ang magpatawag ng mga meeting na kailangan pumunta sa school or even magkaroon ng mga assembly na hindi sakop sa araw ng 5 araw sa buong linggo. So, with that, dahil namin naiipon ng pera, doon ko na lang kinukuha para hindi na ako dadagdag ng hihingi ng dagdag na baon sa aking mga magulang. So, talagang ang iniisip ko lang is kung ano yung kailangan kong pagdaanan ng pera at hindi lang doon sa sarili kong kagustuhan. Magkano yung pamasahe mo before magkaroon ng inflation rate na mataas? Mataas. So, napansin ko kasi nung nagsimula yung pandemic, nung bumalik na tayo, nagkaroon na tayo ng new normal na tawag. Bilang tumaas lahat ng presyo ng bilihin, lahat, maging siyempre ang pamasahe bilang pinakapasihan ng lahat yung ating transportation. So, doon ko napansin na noon, ang pamasahe ko lamang 20, nakauwi na ako at nakapunta na ako sa gusto kong puntahan. Pero ngayon, yung 20 ko, papunta pa lang ako ng isang sakay pa lang yun. So, sobrang laki ng inilaki nga ng pamasahe at sa presyo ng bilihin ngayong kasalukuyan. Siya si Marinel Aranes na naaapektuhan ng pagtaas ng presyo ng bilihin mula noong pandemya hanggang ngayon. Halina't alamin natin ang kanyang kwento bilang isang estudyanteng commuter. So, magkano po yung pamasahe niyo before pandemic? 20 pesos po. Nung matapos po yung pandemic, magkano yung dinagdag? 15 pesos. Nakakapag-budget pa po ba kayo ng pera dahil sa mahal na pamasahe? Medyo minsan po hindi kasi pag po katulad na sa biyahe, minsan yung ibang driver ay iba yung pinabawas sa iba din yung Naibibigay pa rin ba sa inyo yung discount? Hindi po minsan. Ano po yung mode of transportation nyo? Public. Public, trike? Jeep at motor. Hindi lamang mga estudyante ang naaapektuhan ng inflation sa pamasahe. Kung hindi, maging ang mga empleyado rin ng mga nasa establishmento, kagaya na lamang sa universidad na ito. Hindi lamang pamasahe ang tumataas, maging ang presyo rin ng bilihin. Kaya naman, hingan natin ang salubin ang isa sa pinakabantay ng establishmentong ito. Paano nyo po pinagkakasya po ang kinikita nyo po sa araw-araw? Wow, magandang tanong yan, ano? So,
To be honest with you, pinagkakasya ko ang maliit kong sweldo dito sa BSU sa pamamagitan ng pagbabaon ko ng pagkain ko, hindi na ako bumibili sa mga karinderya, ganun din sa merienda, nagbabaon ako kasi naniniwala ako na mas makakatipid ako doon kumpara doon sa bibili ako. Sapagkat kung yung 100 na bibilin ko sa karinderya ay katumbas to ng 3 pagkain sa loob ng isang araw. Sunod ko naman po katanungan ay bilang guard po. Gaano po kahirap na kalaban po ang katawan sa pagtaas po ng bilihin? Okay, number 1 kalaban ng katawan talaga yan, stress, ano? So, para sa akin talagang mahirap. Kasi una sa lahat, maliit na yung sweldo mo, paano mo pagkakasyahin una sa pagkain, pamasahe, kuryente, etc. etc. Mahirap talaga. Maraming balita na makukuhanan ng issue patungkol sa inflation rate. Ngunit ang nagbibigay ng kaalaman at ideya sa ating mga mag-aaral ay ang ating mga guro. Kaya naman, ating pakinggan ang saloobin ng isa sa ating mga guro. Ang una ko pong tanong ay, paano po kayo naaapektuhan po ng inflation po bilang isang guro po? Bilang isang guro? So, pwede bang lawakan? Kasi pag bilang isang guro lang is napaka-limited eh. It might be, hindi siya masyadong apektado. So, sa mga pamasahe lang, pagdating sa mga school supplies naman, hindi naman kami ganun na nakakapag-provide or hindi naman kami bumibili ng ganong kalaking school supplies kumpara sa mga elementary. So when it comes to as a person na lang, sige, as a person na simpleng mamamayan, yan, so it really matter talaga yung pagtaas na bilihin or the inflation rate kasi sa although sabihin natin yung sahod as dito sa Bat State U is medyo kataasan kumpara sa iba. Pero sa simpleng mamamayan nga na nabili, may kinukonsumo in everyday life is really matter pa rin siya na sobrang taas, tapos ganito yung magiging sahod laang ng isang simpleng mamamayan, tapos lahat ng bilhin pataas ng pataas, babahagyan ng bumaba, diba? So kahit tulad ko, may anak ako, so gatas, diaper, konsumo sa pang-araw-araw, pagkain, pati na din yung, even sa, kapag ang gas, tumaas, gasoline, yan, so may factor siya pagdating sa kuryente. Kaya pagdating sa battery, kaya pagtaas ng gas, pagtaas din ang pagsingil sa kuryente kasi kumukonsumo siya. So lahat, pagtaas ng lahat ng bilihin sa buong natin, maapektuhan lahat tayo kasi really talaga napakahirap na biglang tumataas, hindi man lang bumababa, kung bababa man centavos na. So mahirap siyang i-adapt or mahirap mag-adjust na tipo nga ikaw nga ganito na yung sahod mo, mag-a-adjust ka pa rin kasi tataas na naman ang bilihin, yung ganon. Narinig natin ang opinyon ng isang profesional na guro patungkol sa inflation. Kaya naman, ating pakinggan ang opinyon ng isang simpleng mamamayan. Sa araw-araw niyo pong pagtitinda, sumasapat naman po ba yung kinikita niyo para po sa gastusin niyo po sa araw-araw? Para sa akin, yung sa pagtitinda namin, sumasapat naman minsan ay hindi din. Pero mas madalas na sumasapat dahil marunong naman ako mag-ipon. Ayun, din. So, paano naman po kayo naaapektuhan po ng pagtaas po ng presyo po ng bilihin? Siyempre, malaki yung epekto ng pagtaas ng mga bilihin. Nandun kailangan talagang sobrang magtipid ka. Yung mga dating gusto mong gawin, hindi mo na nagagawin. Yung mga gusto mong puntahan, hindi na rin. Tapos kailangan talaga matipid, tapos kailangan marunong kang mag-ipon para sa mga, alam mo na, yung mga darating na, yun, ganun, tulad ng mga pagtaas ng mga ganyan. Ngayon naman po, ano-ano po yung mga paraan po na ginawa nyo po, especially po nung nag-pandemic, na naging dahilan po ng hindi po pagsasara ng inyong negosyo po? Mga ginawa namin para hindi magsara yung aming negosyo na yan. Ayun, ganun pa rin, tipid pa rin.
yung mga naipon mo, nagamit, nagastos para matustusan yung para tuloy-tuloy yung aming negosyo. Iba't ibang putahe ang hain. Iba't iba rin ang hinaing sa pagtaas ng bilihin. May kinikita pa ba sila? Sa isang takal na ulam, may kinikita pa ba sila? Pinakamurang pantawid gutom ng karamihan. Tusok sa isa, tusok sa isa pa. Pinakamurang pantawid gutom ng mga mag-aaral. Sa kinikita kaya nila, naitatawid kaya ang gutom ng pamilya nila? Sa araw-araw niyo pong pagtitinda, anong oras po kayo nagsisimula? Kami nagsisimula. Pupunta kami ng palengke mga 3 o'clock ng madaling araw. Tapos, dire-diretso na pupunta kami dito ng mga 9:30. Uwi kami ng 6. Sa isang maghapon po, magkano pong inyong kinikita? Mga 4. Less na po dun yung mga other expenses po. Hindi po. Bale, ano lang pong sumasakop doon? Siguro po mga 600 lang po. Ang net po. Yung kita niyo po ngayon, nakakasapat po ba yan sa pang-araw-araw? Hindi naman po nagkukulang. Hindi na. Kasi hindi naman pare-parehas. Pero minsan malakas, pero minsan talagang wala. Pag naulan talagang wala. Pag yung sa mga ganun pong instance, sa mga ganun pong pagkakataon, ano pong inyong ginagawa upang may maiuwi sa inyong pamilya? Wala po. Paano lang yung meron? Paano na lang yung merong maiuwi? Yun na lang. Paano po kayo naapektuhan ng patuloy na pagtaas po ng mga bilihin? Siyempre, minsan kapag halimbawa tumataas yung mga bilihin, yun, kakaunti ang kinikita namin, nagiging net namin. Tapos, pagka minsan gusto namin itaas, hindi naman po pwede gawa ng yung mga bibili, hindi rin naman kaya. Sa Pilipinas, maraming mga tindahan ng pasalubong sa iba't ibang terminal. Ang mga tindahang ito ay kilalang kilala sa kanilang mga kalakal mula sa lokal na lugar at ang mga ito ay paboritong destinasyon ng mga biyahero para sa kanila at sa mga bagay na maaari nating dalhin sa bahay bilang regalo sa ating mga kaibigan at pamilya. Ngunit sa likod ng mga nagtitinda na nakikita natin sa araw-araw sa ating pagdaan sa mga terminal ay mapapatunong tayo. Sapat nga ba ang kanilang mga kinikita sa araw-araw? Ito ay ating bibigyan ng pansin. Sa araw-araw niyo pong pagtitinda ay sumasapat naman po ba ang kinikita niyo para sa mga gastusin niyo sa bahay? Hindi po. Paano po kayo naapektuhan ng pagtaas ng presyo at gaano po kayo sinusubok nito sa mga nagdaang buwan? Yung kung paano ko pagkakasya yung benta at saka yung kita sa araw-araw, gaya ng pagka matumal, syempre, maghanap pa ng solusyon kung paano mapupunan yung susunod na mga i-deliver. Ganun. Mag-isa lang po ba kayo nagtitinda dito o may kasama po kayo pinapasahod din? Minsan meron pagka may lakad akong importante. Ano-ano po ang mga paraan na inyong ginagawa upang hindi humantong sa tuluyang pagsasara o pagkalugi ang inyong tindahan dahil sa pagtaas ng presyo? Mahanap po ng pagkakakita ang iba. Dadagdagan ng iba na pwedeng mabili. Kagaya ng suman, yung mga kakanin, at saka yung mga mabili sa tao. Kung ako ang magiging presidente. 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 Unang-una, angkatin natin ang sariling atin. Pangalawa, para hindi magtaas ang mga gasolina o kaya hindi tayo magkaroon ng traffic sa ating bayan, wag po tayong bumili ng sasakyan kasi wala tayong parking lot Di ba po ba? Ba't sa ibang bansa? Pangatlo, yung ating mga dapat angkatin, yun dapat ang ating pagyamanin, hindi po yung galing sa ibang bansa. Kasi mas mataas ang binabayad natin sa ibang bansa kaysa yun sa atin. Kagaya ng bigas. Tayo ay may sariling bigasan. Meron po tayo mga palayan. Bakit po tayo angkat sa ibang lugar? Kung meron naman tayo, di ba? Kaya tayo naghihirap. Yung ibang bansa ang lumayaman. Di ba? Yun ang alam ko. Maraming salamat po.
Kung kayo po ang presidente, paano niyo po mapapababa ang gasolina? Kung halimbawa akong presidente, isa lang ang naiisip ko dyan yung alsin ang tax sa gasolina para mapababa. Kasi nga, mataas ang presyo, mataas ng inflation, so pagka may tax, mas tataas palalo ang presyo ng gasolina. Actually, kung may kakayanan lang ako, ano lang talaga siguro sa pagtatanim, yung gagawin mo talaga na yung from farmers to market para hindi tumaas yung bilihin, yung bibili ng market ay manggagaling direkta sa farmers para hindi tumaas, wala nang middleman para yung presyo ng bilihin ay hindi gaano tumaas. So, ma-afford talaga ng mga mahihirap kasi hindi yan magtataas kasi wala na mga middleman. Wala pong plano magiging presidente kasi sobrang hirap hindi ko gaano alam kung paano gawin yung budget or yung not budget pero kung paano mababain yung inflation. Siguro focus na lang sa paggamit ng mga local products and pagtuunan yung or sa pagsuporta ng mga local farmers and mga local vendors sa So, hindi naman natin may pagkakala na parang isang natural na phenomena ang pagkakaroon ng pagtaas ng presyo ng bilihin o inflation. Dahil na rin ito sa pagkakaroon ng pagtaas din ng rate ng population sa ating bansa at maging ang pagtaas ng demand at pangangailangan. So with that, kailangan nating i-balance kung paano ang ating magiging production sa mga resources at maging kung paano natin ito gagamitin. Kung alam naman natin na bilang presidente, dapat alamin ko yung magiging pre-production process at maging yung during at yung pre-production process. Kasi dito natin malalaman kung saan ba nagkukulang, kung mabagal ba, and such. At isa pa is alamin talaga kung ano yung pangangailangan ng mamamayan. Kasi ang mga mamamayan, sila yung pangunahing tagagamit ng resources at as well as tagatanggap. So with that, pagkakaroon ng magandang pagpaplano at ang pagkakaroon ng maagap na aksyon para sa mga mamayan ay yun ang magiging dahilan or way or solution para man lang matugunan ang problema tungkol sa inflation. Kung ako ang magiging presidente, una kong gagawin ay ang pagtuklas ng alternatibong enerhiya upang nang sa ganon ay hindi na tayo depende sa langis at hindi ito makaapekto sa pagtaas ng singil na pamasahe. Pangalawa ay ang pagkakaroon ng subsidy o tulong pinansyal mula sa pamahalaan nang sa ganon ay abot kaya pa rin ng mga mamamayan ang singil na pamasahe. Panghuli ay ang pagpapatupad ng regulasyon ng pamasahe upang ito'y maging makatarungan at hindi labis ang singil. Kung ako ang magiging presidente, ang aking magiging tugon sa pagtaas ng presyo ng gasolina ay ang paghahanap ng alternatibong pinagkukunan ng enerhiya. Ngunit kinakailangan ito na mahabang proseso. At ang isa pa ay ang pagkakaroon ng transparency sa publiko kung saan mabibigyan natin ng kamalayan at malinaw na pagkakaunawa ang mga mamamayang Pilipino tungkol dito. Kung ako ang magiging presidente ng Pilipinas, sosolusyonan ko ang inflation sa kuryente sa iba't ibang mga paraan. Isa na rito ay sa pamamagitan ng paglalagay ng mga street lights na solar powered o yung kumukuha ng enerhiya mula sa araw. Isa pa ay hikayatin ko ang mga tao na magtipid sa kuryente. Halimbawa na lamang sa simpleng pagpatay ng mga electric fan o ilaw na hindi naman ginagamit o paggamit ng mga inverter appliances sapagkat sa pamamagitan nito ay mas makakatipid sila sa kuryente at mas mababa ang babayaran nila na electric bill. Isa pa ay ipapairal ko ang paggamit ng mga renewable sources ng enerhiya, kagaya ng biomass o pagkuha ng enerhiya sa mga organic waste, ang hydroelectric o pagkuha ng enerhiya sa mga tubig, at ang pagkuha ng enerhiya sa hangin kagaya ng mga turbines o mga windmills. Kung ako ang magiging presidente, paano ko sosolusyonan ng inflation? Unang-una, bago ako gumawa ng hakbang ay aalamin ko muna kung ano yung mga challenges na kinakaharap ng mga tao.
Sa pamamagitan nun ay maaari akong makapagplano o malaman kung ano yung mga dapat kong unahin o dapat ko talagang planuhin. Sa pagtaas naman ng presyo ng tubig ay bukod sa pagtuklas ng alternatibo ay magbibigay ako ng mga programa na makakapagbigay sa mga tao ng mga ideya kung paano nga ba makakapagtipid kahit pa konti-konti. Kung ako magiging presidente, isusulong ko ang pagsasagawa ng mga programa para sa modernisasyon at pagpapalakas ng lokal na produksyon ng karne. At magkakaroon ako ng tapat na koordinasyon sa pagkikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at sa iba't ibang sektor upang masiguro ang epektibong implementasyon ng mga hakbang laban sa inflation ng karne. At kung ako ang mabibigyan ng pagkakataon na maging presidente, ang nakikita kong solusyon dito ay ang pagbibigay ng mataas na importansya o pagbibigay ng mataas na pondo para sa mga agrikultura na kung saan mabibigyang importansya nito ang mga magsasaka at nang sa ganon ay ang mga produkto natin dito sa Pilipinas ay mas mapapaunlad at mapapalago na kung saan ay may iwasan dito ang pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin lalong-lalo ang mga agrikultural na produkto. Pero ayon sa aking nalalaman ay mataas naman na yung pondo for education. Sadyang wala lang siyang proper distribution. So I'll make sure na nasa tamang lugar pupunta yung budget na nakalaan para doon. Magtataguyod ako ng public-private relationships para masigurado yung mga private sectors masusuportahan nila yung mga additional benefits na matatanggap ng mga guro. Sa bawat araw na dumadaan, iba't ibang pagsubok rin ang ating nararanasan. Hindi lahat ng tao ay may kinikita at hindi din lahat ay kayang sumubay sa pag-angat. Hindi masama ang pag-unlad, ngunit lahat ba'y nakakasabay? Sa pagtaas ng presyo ng bilihin, nakakasabay ba ang mga taong nasa laylayan? Ito na ba ang pag-angat ng ikababagsak? Ikaw, kung ikaw ang presidente, paano mo susolusyonan ang problema ito?